Kristo tinangal, itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, ang sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit nito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kung mayroon man pong isang bagay na natitiyak ko lahat tayo ginagamit, ito'y walang iba kundi ang salamin. Tingnan nyo nga ang katabi nyo, mukha bang nagsalamin yan? No? Mukha naman, no? Dahil maaayos lahat. Lahat tayo, natitiyak ko, kahit papaano humaharap sa salamin. Baka nga ang tanong ay, hindi kung humaharap ka sa salamin, kundi ang tanong, ilang beses kang humaharap sa salamin. Iba siguro sa atin, miyat-miya. Kaya nga iba, kahit ang cellphone, parang salamin na din.
ginagamit na mistulang salamin. Mahiwaga ang salamin. Kaya nga iba sa atin, minsan parang kinakausap na lang din ang salamin. Salamin, salamin sa dingding. Kailan mo sasabihin, nasaan ng pag-ibig? Lahat tayo'y napapatanong. Minsan wala ka ng ibang mapagtanungan, kaya sa salamin ka na lang nagtatanong. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Siguro nga, napakahilig natin humarap sa salamin. Kaya nga't mahilig din natin at popular kantahin, nabibighani tayo sa mahiwagang salamin, sa salamin sa dingding. Ngunit may ibang klaseng salamin akong nais itanong sa ating lahat. Ano nga ba ang salamin ng ating buhay? Bakit nga ba tayo nagsasalamin? Para ayusin, tignan ang ating sarili. Kaya nga't sa mas malalim na pamamaraan, maganda rin tanungin, ano ang salamin natin sa buhay? Sa Ebanghelyo, narinig natin, napatanong si Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Ang una niyang tanong, sino raw ako ayon sa mga tao? Para bagang sinasabi niya, anong sabi ng ibang tao? Mga kapatid, minsan parang ganun ang salamin natin sa buhay. Gusto mong malaman sino ka? Gusto mong malaman maayos ka? Gusto mong kamustahin sino ka? Anong kailangan mong tanungin? Ano bang sabi nila? Kaya nga minsan, ganun lagi ang ating mga tanong. Siguro kanina, habang nagbibihis kayo, nakaharap kayo sa salamin, napapatanong kayo, ano kayang sasabihin nila sa susuot ko? Sana mapansin nila, bago tong suot ko. Manigas sila sa inggit pag nakita nila ang aking suot. Minsan napapatanong ka, uy, anong sabi nila? Masarap ba ang luto ko? Maganda ba ang ayos ng bahay natin? Sabi ng mga kaklase mo na dumalaw dito. Minsan, ang binibigyan timbang natin, ano ang sabi ng iba? Kaya nga minsan kahit sa mga pamilya, pag nagtatalo sa pamilya, ang kadalasang pinagmumulan ng pagtatalo, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Di po ba? Kaya minsan, hindi pa dapat ikasal, pipilitin yung ikasal dahil ang lagi nyong sasabihin, baka kung anong sabihin ng ibang tao. Kaya magpakasal na kayo. Nakakahiya dahil baka kung ano na lang ang sabihin ng ibang tao. Ganun ba tayo? Ganun ba ang ating salamin? Ang sasabihin ng iba? Doon na lang ba nakasalalay ang ating nagiging desisyon sa buhay? Kaya nga minsan, pag may nagtanong, sinong tutulong? May nasunugan na naman kahapon. Halimbawa, may manawagan dito sa Quiapo. Sinong tutulong? Magsisilid ng bigas, ng delata. Anong minsan ginagawa natin? Titingin ka muna sa tagiliran mo. Magtataas ba ng kamay sila? Pag di nagtaas, hindi na rin ako magtataas. Pag nagtaas sila, hindi ako papatalo, ako din. Ganun ba tayo? Anong sabi ng iba? Ngunit may ikalawang tanong si Jesus Nazareno. Kayo, sino ako sa inyo? Kanina, ang ating salamin ay anong sinasabi ng iba, opinyon ng iba. Ngayon naman, ang sagot sa tanong, sino ako, ay ano naman ang sabi mo? Kung ang ibang tao, ang mabigat na timbang ay sinasabi ng iba, ang iba namang tao, para sa kanila, ang sukatan lang, anong sabi ko? Mas mahirap kausap yun. Hindi magpapatalo yun. Kasi
Ang gusto lang niyang mangyari, yung sinabi ko, tumigil ka na. Ito ang gusto ko, tapos ang usapan. May ganun ba kayong kasama sa bahay? Mahirap yun, di po ba? Magsasalita ka pa lang, tumigil ka na. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na yan. May mga ibang tao, pakiramdam nila, alam nila ang lahat. Kaya ang mahalaga lang ang sasabihin ko. Yan ba ang salamin mo sa buhay? Yan ba ang iyong mahiwagang salamin at salamin sa dingding? Ang gusto mo lang, ang sinasabi mo lang, ang pinapanigan mo lang. Tama na sana si Pedro, pero nagkamali pa rin siya. Kaya't anong sabi ni Jesus? Nung sinabi kasi ni Jesus sa Sareno, okay na Pedro, nung sinabi mo, ikaw ang Kristo, ang Diyos ang nagsabi niyan sa'yo. Pero nung sinabi ni Jesus sa Sareno, kailangan kong mamatay sa krus, anong sabi ni Pedro? Lord naman, wag namang ganyan. Hindi yan kasama sa usapan natin. Hindi yan ang gusto ko. Hindi yan ang sabi ng iba. Anong sabi ni Jesus sa Sareno kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Sa ibang salin, anong sabi ni Jesus sa Sareno? Sumunod ka sa akin. Pwede pang isang salin, tumingin ka sa akin. Kaya ka naliligaw eh. Kaya ka nalilihis. Kaya nagiging pasaway. Humarap ka sa akin. Sa makatwid, para bagang sinasabi ni Jesus sa Sareno, ako ang gawin mong salamin, sa akin ka tumingin. Bakit daw po? Bakit si Jesus sa Sareno ang pinakamaayos, pinakamainam na salamin? Sapagkat siya ang salamin ng Diyos at salamin ng tao. Kay Jesus sa Sareno, nakikita natin ang Diyos sapagkat siya'y Diyos na totoo. Siya ang anak ng Diyos. At anong ipinapakita ni Jesus sa Sareno? Hindi Diyos na mapagmalaki. Sa atin kasi, pag Diyos, ang tingin natin, makapangyarihan, siga. Kaya nga yung ibang tao, sinasabi natin, nagdidiyos-diyosan. Kasi pinipilit niya ang lahat sumunod sa Kanya, yumuko sa Kanya. Pero ganun ba si Jesus sa Sareno? Ipinakita niya kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos na hindi pinaglilingkuran kung hindi siya ang naglilingkod. Ang Diyos na hindi siya yung pag-aalaya ng buhay, kundi siya ang nag-aalay ng buhay. Isang Diyos na mapagkumbaba. At ikalawa, dahil siya'y taong totoo, siya rin ay salamin ng tao. Gusto mo pong malaman kung sino ka? Gusto mong malaman kung ano ang kaya mong gawin? Gusto mong malaman ano ang misyon mo sa buhay? Humarap ka lagi kay Jesus sa Sareno. Ipapakita niya kung sino ka. Ipapakita niya kung ano ang kaya mong gawin. Ipapakita niya kung ano ang dapat mong gawin. Kaya daw tayo minsan nalilito, naguguluhan, nag-aaway-away. Ang salamin natin sa buhay, yung sinasabi ng iba. Ang salamin natin sa buhay, yung gusto natin. Pero kung ang salamin pala natin, si Jesus sa Sareno, mas magiging maayos ang lahat. Sabi nga po ni San Juan Pablo Ikalawa, ipinapakita ni Jesus kung sino ang tao at ang pinakamataas na pagtawag ng tao. Jesus is the revelation of man and brings to light His highest calling. Kapag nakikita sana natin si Jesus sa Sareno, tinataas pa natin ang ating kamay, tumitingala tayo sa Kanya, sana makita din natin, ganun tayo dapat. Kung si Jesus sa Sareno mapagpatawad, ganun din tayo dapat. Kung si Jesus sa Sareno mapagbigay, ganun din tayo dapat. Kung si Jesus sa Sareno mapagmatiis,
ganun din tayo dapat. Tandaan natin, siya rin ay salamin natin sa buhay. Baliwala ang isang deboto. Tingin ka nga ng tingin kay Jesus Nazareno. Maramot ka naman. Mapang-away ka naman. Hindi ka marunong magpatawad. Baka sabihin sa iyo ni Jesus Nazareno, lumayo ka, Satanas. Humarap ka sa akin. Tignan mo ako. Mga kapatid, gaano ka ba kadalas humarap sa salamin? Sana sa buhay din natin, humarap tayong madalas kay Jesus Nazareno. At sa pagharap natin sa Kanya, hindi lang tayo hihiling, hindi lang tayo magmamakaawa. Sana makita natin kung sino talaga siya at makita din natin kung sino talaga tayo. Sapagkat si Jesus Nazareno ang salamin ng Diyos at salamin ng tao. Kaya't sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sa inyong harapan sapagkat nais namin kayong makita. Sapagkat kapag nakikita namin kayo, naaalala namin na ang tunay na Diyos makapangyarihan dahil sa pag-ibig, awa at pagbibigay. At tuwing nakikita namin kayo, pinapaalala nyo sa amin kung sino kami, kung ano ang kaya naming gawin, kung ano ang dapat naming gawin. Nawa, tuwing makikita ka namin, ito ang lagi naming maalala para lalo ka naming matularan. Sapagkat ang pagkilala at pagtulad namin sa iyo ang maghahatid sa amin hindi lang sa krus ng kaligtasan, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang aming salamin, ikaw ang aming tadhana at kagalakan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.